Isis na naman to. Sige, sabi mo, Pastor. Sabihin mo, Pastor. Sabihin mo sa akin, Pastor, sabihin ko. Nagkaroon ng gera yung born again sa Catholic because of Manny Pacquiao's faith. Hindi nyo nabasa yun? Ano ba binabasa nyo? Teleserye. Ang natawa ko doon, hanggang the end habang binabasa ko siya, nauwi sa batuhan ng mga salita na, ang Jesus daw ng born again ay iba ang Jesus ng Catholic. Wait, sabi ko gano'n, magkaiba? Paano nangyari yun? Iisa lang. Iisa lang ang Jesu Kristo. Iba kasi lang ang pananaw. Ang Jesus natin, ang Jesus ng Catholic, is only one. Kaya lang, may mga iba-iba tayong imagination kasi. Ako, sa akin, ewan ko sa inyo, how do you imagine Jesus Christ? Ako, ang na-imagine kong Jesus Christ, hindi na siya yung sanggol na nasa manger tuwing Pasko. Hindi na rin siya yung Jesus na lagi nakapako tuwing mahal na araw. Hindi na siya yung Jesus na nakikita ko. Dito sa pananampalatayang meron ako ngayon. Ang pananampalatayang nakikita ko ay pananampalataya sa isang Jesus na nabuhay pagkatapos yung naipako sa krus. At ngayon ay nasa kanang kamay ng Ama at naghihintay sa tamang at takdang panahon na babalik sa muli upang kunin ang lahat ng nananampalataya sa Kanya. Yan ang Jesus na nakikita ko. Ang problema sa iba, may iba-iba kang imagination about this Jesus, which is the object of your faith. Meron kang Jesus na maitim, may Jesus kang maputi, may Jesus na maliit, may Jesus na malaki. Depende nga kasi yan sa imagination mo. Diba? Kaya nagkaiba-iba yung Jesus. Tama ko hindi. Mag-analyze nyo na lang kaya. Tapos sabihin nyo sa akin kung tama o mali. Diba? Pero the truth is, nasa imagination mo kasi. Ngayon, itama mo ang object ng faith mo. Sino ang Jesus na ito? That's the biggest question. Saan mo makikita? Find that Jesus that is written in the Bible, and that is Him. Ang pinopoint out. Alam niyo nung hinahanap kong tatlong madya, hindi mo tatlo yun eh. Nung hinahanap ng madya yung batang na ipanganak na nabasa nila, ang nagtanglaw sa kanila ay star ng ABS-CBN. Okay? Ngayon, ay nagpo-point sa atin kung saan natin matatagpuan ang Jesus na ito, hindi na yung star ng Bethlehem. The Bible na. Kaya pag binasa mo yung Old Testament, makikita mo yung prophecy about this child. Pag binasa mo yung Testament, makikita mo the life of Jesus na tinutukoy ng Old Testament. Doon mo makikilala ang Jesus na ito. That's the object of our faith. Yun ang nakilala ni Manny Pacquiao. Na hindi maintindihan ng mga Catholic, bakit nagkaganyan si Manny Pacquiao? Sagot naman ng isa, paano? Ang nagpaliwanag, pastor. Dapat nagpaliwanag dyan, pare. Hindi. Kahit pastor o pare pa nagpaliwanag kay Manny Pacquiao, walang mangyayari kung hindi nakita ni Manny Pacquiao ang sinasabi ng Biblia. Kapatid, hindi ko kayo nauto, kaya kayo nandito. Tama hindi? Nakita ninyo si Jesus sa Biblia na nagpapakilala kung sino siya. Siya yun. Ano, okay na tayo? Sabi ko, Manny Pacquiao si pastor, oh. Sabi nga ng isa, may nag-post sa akin, Pastor, ba't nakiligili mo kay Manny Pacquiao? Sabi ko, frustrated kasi ako. Na boxer. Kasi, ang dami kong gustong boxingin nung panahon na yun, eh. Yung amino ko, gusto kong boxingin, eh. Mga pasaway, eh. Ito pa yun. So, yan. Ito yung nakita ng Hebrews. Kaya ganun yung faith nila. Ano yun? According to 9:14, nakita nila na si Jesus, Jesus Christ, is the one giving Himself once for all as the final sacrifice for their sins. Kaya ganun sila ka-willing maka-identify. Hindi, pag nakulong ka, sama ako. Bakit? Namatay siya sa akin. Hindi ako papayag na ikaw lang makukulong nang dahil sa Kanya. Magpapakulong din ako kasi namatay siya sa akin. Pinatawad niya ako. Ganun yung faith ng mga Hebrews. Ganun ba kayo, kapatid?
Di ba? Hindi pa pwede ikaw lang magbibigay din ako kasi libre kong nakuha yung buhay na wala hanggan. Magkano pang bigayan dyan? Gano'n ba yung faith mo? Di ang sarap, di ba? 10 dinar po. O, 10 dinar lang. O, di ba? Ganun lang naman yan eh. No, I'm just saying that because that's the point right now. Materialism ang issue kasi talaga natin ngayon eh. Hindi naman imprisonment eh. Alright? What else? Sabi ng faith nila, that Jesus Christ is the one perfecting us. Siya yung kumukumpleto sa atin. Siya yung bumubuo sa pagkatao natin. Kaya hindi ko pwede i-give up si Jesus. Kung ano sabi ni Shamsay, tama ba yun? Pagpapalit mo ba? Yung lalaki dahil sa pananampalataya mo, hindi. O yun, third runner-up tuloy siya. Di ba? O, updated na rin si pastor, eh, no? Kasi, Christian kasi siya, no? Paano bang mga Christian? Talaga updated tayo, eh. Sinusubaybay natin yung mga kwentong ganyan. Alright? Perfecting us for all time by a single offering. Siya yan. Kaya hindi ko ipagpapalit yan. Yan ang best sa buhay ko. Diba? Ano pa? Sa faith ko na to, siya yung naglinis ng konsensya ko. Ako na makasalanan. Ngayon nakakalakad ako na taas ang noo ko. Hindi na ako nahihiya. Kasi ako, kahit ano pa sabihin mo, anuman ang nakaraan ko, pinatawad na ako ng Diyos. Kapatid, ito nababasa ko to sa mga post nyo ha. Tanggalin nyo to. Yung mga, ako saved by God's grace only. Tama ba yun? No, sinners. Yung may word na, sinners ako saved by grace. Kapatid, tama naman yun, pero hindi yan ang title mo. Ang bago mong titulo sa Diyos, ano? You are a child of God. Hindi na inilidikit ng Diyos ang pagiging makasalanan mo. Tinanggal na niya, binura na yan ng dugo ni Jesus. Ba't pa dinidikit mo pa na sinner ka? Pinatawad ka na nga eh. Pag gusto mo, kasi gawa ka kaya gusto mo parang idikit. Kapatid, whatever is in your mind, yun ang ilalabas ng galaw mo. Kung lagi mo isipin makasalanan ka, magpapatuloy ka sa kasalanan. Pero pag alam mo pinatawad ka na ng Diyos, magbabago ka. That's the faith. It's in your mind. Yun ang faith nila. He gave us a clean conscience by His own blood. Kaya hindi ako papayag, kapatid. Yun ang faith ng mga Hebrews. We will follow Him. Kung ano man. Kung sa pagpapakulong, maihahayag ko ang kaluladian niya, sama ako dyan. Ganun ang faith nila. Ganun ang faith. Ganun di ba ang mga Kristiyano dito sa TCFI? Ganito ba kayo ka-hyper sa Panginoon? Alam mo kapatid, ako as a goal ko as a pastor is to fan a flame eh. Paypayan yung pananampalataya ninyo hanggang magningas yan, maglumagablab yan, hanggang masunog na ninyo ang buong Libya. That you will be a blazing for Jesus Christ, that every Libyans will know that Jesus Christ is Lord. That's a faith ninyo. Yung bang, ang tindi ng mga Kristiyano ito, hindi na binabayaran, naglilingkod pa rin. Pag tinanong, bakit mo ginagawa to? Kasi si Jesus ang Panginoon ko. Siya magbabayad sa akin, kahit di mo ko bayaran. Baka busuhin naman kayo niyan, ha? But that's the truth. A testimony, I'll give you a good example. Yung boss ko, natawa siya eh. Alam bakit? Si Brother Just nag-apply. Sabi niya, ang ganda naman ng mga tao ko, sabi ng boss ko. Sabi ko, sir, bakit? Sabi mo, my name is Muhammad. His name is Jesus. Tapos yung engineer niya from Germany, and his name is Christian. And you are a pastor. Sabi niya, kompleto yung aljawabi. Ang natawa ako doon, napansin ng boss ko yun. Out of the wild dreams, wild things na pwede niya masabi, napuno yun ng boss ko. Muhammad, Jesus, Christian, gumaganon siya. Tapos, pagtingin niya sa amin, you Filipinos are very good. Gumanon siya at the end of the story. A testimony. That's the faith. Dapat sana dalahin natin lagi. Alright? What else? These are the things that they believe. Remembering our sins no more. Yun ang pinagmamalaki ng mga Hebrews. Yun ang faith ko eh. Yung kasalanan ko, hindi na naaalala ng Diyos. Ang naaalala ng Diyos, yung kamatayan at pagkabuhay ni Jesus na nasa puso ko ngayon. Kanya po ba ako doon? That's our faith. Saan manampalataya sa Diyos, di ba? Kapag nag-start kang mag-enjoy sa faith na yan, you will see marvelous things. All good things will follow your life. 2013,
shoot ka na. Amen? Amen. What kind of faith those people possess? These are people who risk property and life in order to bring the love of God to others. Yan sila. Di ba, pagdating mo sa Book of Acts, chapter 4, ang ginawa nila doon, binenta nila mga area nila para na makatulong sa mga nangangailangan. Pero may nangyari after 5. Di ba? Si Priscilla at Aquila, hindi yun. Sino yun? Inuhuli ko na kung nasusundan niyo ako eh. Si Priscilla Aquila ba yun? Hindi. No. Sino? Ananias? Ananias. Si pastor lang sumasagot eh. Si pastor lang nagbabasa. Santia. Ha? Ano yung nangyari doon sa mag-asawang yun? Ang tignan rin ang kwento na. Pero ano yun ha? May pananampalataya sa Diyos yun. Pero ano yung ginawa doon? Sabi ko sa inyo, kapag ang pananampalataya nyo mali, papatayin kayo ng Diyos. Makapatay tayo. Alam bakit? Pag namatay tayo, hindi lamang physical death natin. Spiritual death tayo. Diretso ko sa hell. Di ba nangyari kay Ananias and Sapphira? Nung nakita niyo nagbebentahan yung mga Kristiyano ng mga ari-arian nila para makatulong sa mga nangangailangan, nagbenta din sila. Balikan nyo ha, sa Book of Acts, nagbenta sila. Ang problema nila, nag-pledge sila, sabi nila, yung kabibilhan namin, sabi nila kay Apostle Peter, yung ano mang kabibilhan ng lupa namin, ibibigay namin sa Diyos. Fine. Pagbalik doon, nakabenta. Ang problema, bless ni God. Akala nila 1 million lang ang halaga. Nakabenta ng double price. Eh 1 million ang nasabi, 1 million ang binigay. Yung 1 million tinago. Hindi sinabi kay Peter. Okay? Ano sabi ni Peter? Bakit ka nagsinungaling? Kasi ang sabi niya, buong-buong, ito na kinabilhan. Hindi kaya, kalahati lang binigay mo eh. Tinago mo yung kalahati eh. Yun ang sabi ni Peter. Why did you lie to the Holy Spirit? Pagkasabing, why did you lie to the Holy Spirit? Pak! Inatake sa puso, patay. Pagdating ng asawa, hinahanap yung asawa, nasa yung asawa mo, kunin mo na, patay na siya. Pak! Patay din siya. Patay yung mag-asawa on the spot. Buti na lang dito sa simbahan, tuwing nagsisinungaling tayong lahat, hindi tayo namamatay. Yun ang moral lesson. Okay. Hindi no? Doon lang tayo sa panahon ng New Testament, eh patay tayo lahat. Tama hindi? Ay grabing biyaya sa panahon natin. Uli natin ang preaching ko. Number 2. Ang pinupoint ko lang doon, a wrong faith ng mag-asawa, sayang. Diba? Ang sayang yung faith. They started right, they ended wrong. Yun ang sabi ko doon sa Facebook.